mismo. Naku, may revelasyon si ano dito, oh. Si Senator Marcoleta, oh. Oh. Diyan daw nilahad sa kanyang programa yung mga mga nalalaman ni Yusek. Naku po, patay tayo dyan. Gago! Ito na. Opisina ni Secretary Yusek Cabral, bago pa nangyari itong pinag-uusapan natin. Ito, ginimbal po tayo ng matinding balita. Ito po yung pagkamatay nitong si Yusek Cabral. Sino ba itong si Yusek Cabral? Ito muna ang simulan natin. Sino ba si Yusek Cabral bago natin komentuhan ito? Pasok. Sino nga ba si Catalina Cabral? Mahigit 40 taong nanungkulan sa DPWH si Cabral. Ika nga nila, she rose from the ranks. Nagsimula bilang rank and file civil engineering aide hanggang sa maging engineer at umangat ang kanyang karera. Noong 2014, naging Undersecretary for Planning si Cabral. Siya ang punong tagapangasiwa sa pagpaplano ng mga proyekto ng DPWH. Alam niya ang mga proyektong nakaprograma at kung paano pinondohan ang mga ito. Sa lawak ng kanyang kaalaman sa kalakaran sa DPWH, hindi katakatakang nadawit siya sa flood control scam. Sa salaysay ni dating DPWH Yusek Bernardo, isa si Cabral sa mga opisyal na sangkot umano sa kickback scheme sa flood control projects. Sa pagharap ni Cabral sa mga pagdinig ng Senado noong Setyembre, inusisa ang papel niya sa budget insertions. May alegasyon kasing nakipag-ugnayan si Cabral sa ilang mambabatas para tanungin kung may priority project silang gustong ipasama sa budget ng DPWH. Pero tinanggi ni Cabral ang alegasyon. Si Cabral din ang nagpaliwanag tungkol sa allocables na sinasabing bagong pork barrel. Ayon sa kanya, budget ceiling lang daw ang allocables para sa bawat distrito na nakabase sa isang formula na kakaunti lang sa DPWH ang nakakala. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ngayon, nako po. So, ayan na nga ho. Para bagang ito yung middleman, parang ganun. Pero in this case, woman, siya yung middleman between the DPWH and kung sino man yung kumikickback, yung nakakatanggap ng allocable. So, the rest, halimbawa ito, yung mga DPWH secretary, other Yusek, other politician, siya yung pinakagitna. Kaya napaka-importante ng papel nito ni Cabral. Pag ito, yung nawala, malaking bagay. Tulad nga ng nangyari ngayon. Kasi, imaginein mo, pag nabiyak yung gitna, sino na ang magiging connect nung lahat na yon? Hindi naman, pag alam nyo naman ang katkungan sa Pilipinas, diba? Yung, hindi naman direktang nakikipag-usap. Kaya kalokohan yung sinasabi nung iba na direktang nakikipag-usap daw. Oo, meron instances, halimbawa talaga magkaibigan ng dalawang politiko at halimbawa ay politiko talaga yung pero merong gumagalaw sa baba. Yun yung middleman. Halimbawa, kunwari lang, head ng, bakit sasabihin niba, bakit hindi yung secretary? Siyempre, pag secretary ang gumalaw, una-una, hindi naman niya kabisado yung kalakaran pagdating sa kung paano yung nakawan sa baba. Nagigets niyo yung ibig sabihin? Kasi, halimbawa, kung ikaw gagawa ka ng katarantaduhan, hindi naman yung pinuno ang lalapit sa, ito penge ko, penge ko. Hindi naman gaganon yun, di ba? O secretary, katawagan niya si senator, senator, congressman, penge ko nito. Meron niyang, balalay, ika nga. Meron niyang yung gagalaw. Yung, siya yung dirty job sa kanya. Siya kakausap, siya mag-negotiate, siya lahat. Yun daw ang papel ni Cabral. Di umano. Alleged. Kaya nga, ngayon, medyo marami ang nanganganib dahil sa hindi na may kokonek. Yung mga testimony,
yung mga bagay-bagay, hindi na ho maiko-connect kasi nawala siya. Eto, pakinggan ho natin ito. Why do you think this list has not been made public? Why do you think the ICI never asked you for a copy? I mean, I would like to ask you for a copy because I think everybody is curious, and it seems like this would unlock a lot of questions and solve maybe some of the mysteries that we are facing with this case. Not surprisingly, there are many politicians who are on the list because the assumption anyway is that congressmen and senators insert projects into the DPWH budget, although this is not officially admitted by the DPWH in the net. But the perhaps less expected thing is that there's also other people outside of the legislature that insert projects into the budget based on the names in the list. This all Wait lang, ito dalang pala muna kasi yan yung medyo mas malalim pa yung listahan na sinasabi. Mas maganda yung pagpapaliwanag nitong ito, sorry Mas maganda ito. Ngayong Ay, sorry, ito. ay makukulong. Bakit wala? Hindi ko na ilagay, pambihira, oo. Mas maganda yung paliwanag ito nila Marcoleta tungkol dyan eh. Ang ganda ng yung mga sagot. Wait lang, asa na yun? Eto. Ang Mas maganda ulat to, po mga dito ay kababayan. nakita siya sa At gilid dito ng naman Buwad gagaling River. ang tanong Buwad natin River. para sa Noche Buena nyo. Naku, malapit na Noche Buena. Mga kababayan ko, malapit na. Nakuha siya namang rumusponde na hating gabi. Nadala pa sa dineklarang patay ng doktor na si Gian Frances Salinas, 12:02 ng hating gabi. Ang driver naman po ni Cabral, ang pangalan ay Ricardio Muñoz Hernandez. Siya ang huling kasama ni Cabral. At sa kanyang kwento, binabagtas po nila ang Cannon Road mula Baguio nang magsabi si Cabral na ibaba siya sa Purok Maramal, Sitio Camp 5 sa Barangay Camp 4 alas 3 ng hapon. Nagsabi niya ito na iwanan lang siya doon. Pero dalawang pangyayari to, Jen, ha? Una ay dumaan sila sa lugar. Oo. Bumaba sila. Pero sinita sila ng pulis. Opo, pinalis kasi na pinalis medyo sila. mapanganib daw po sa lugar na yun. Ang sabi ng driver, bumalik sila sa may malapit sa hotel, kumain, at nagpunta sa hotel. Bago bumalik ulit rito. Doon sa site, sa area pa rin yun. Ibig sabihin, 2 beses sila pumunta. Aha. At yung sa second time, dito na nagpaiwan si Cabral. At sabi sa driver, balikan mo na lang ako. Nung pagbalik niya ng bandang alas 5 na ng hapon, hindi na niya makita si Cabral. Bumalik si Hernandez sa hotel kung saan sila naka-check-in. Wala din daw po doon eh. Kaya bumalik siya sa Cannon Road View Deck kung saan nandun ng Station 8 ng Baguio City Police Office. Humingi na siya ng tulong. Kasi gumabi na eh. Madilim na. At dahil dito tumulong po ang pulis sa paghahanap at doon nga po nakita doon sa site sa ibaba 30 metro mula sa riverbank ang katawan po ni Cabral bandang alas 8 na po daw ito ng gabi. Hindi pa malinaw kung bakit inabot ng 4 na oras bago iniakyat ang katawan ni Cabral sa kalsada. Baka nahirapan. May mga report din na nagsasabi na nahulog si Cabral at ito ang sinusundan ng investigasyon sa ngayon. Ang Office of the Ombudsman ay nag-utos naman na lahat ng gadget, ibig sabihin mga cellphone o kung anumang computer, laptop, ay ingatan. Ito pong lugar kung saan daw po nagpaiwan si Cabral ay isang populated area. May mga tao yan sa palipaligid. Malapit ito sa isang nasirang rock shed at sa rock netting project site na in-inspection ni Pangulong Bongbong Marcos noon kasama si Mayor Benamin Magalong. Iniugnay din hindi na ito, background na ito eh. O yun po ang pangyayari. Sen. Oho. So yun. Pero ngayon kasi parang marami tuloy ang lumalabas ng mga balita
kung ano talaga ang naging nangyari dito kay Yusek Cabral dahil nga sa mga pangyayari ito, Sen. Oo. Pero base sa paglalahad mo, Nelson, parang gusto niya talagang pumunta sa lugar na yun eh. Bumalik pa eh. Opo. Una, tama ba yung sinabi mo na binawalan sila ng pulis sapagkat mapanganib yung lugar na yun. Opo. So, umalis nga. Opo. Tapos sabi mo, bumalik uli. So, ibig Bumalik sabihin, parang gusto niya pumunta talaga sa lugar na yun. Oho eh. Pangalawa, napansin ko, sabi na bagit mo kanina, bumalik yung driver para balikan siya, di ba? Opo. Kasi sabi ni, iwanan mo ko pero balikan mo rin ako. Oo nga, pero hindi ba niya hinintay na dapat tatawag, o balikan mo na ako. Di ba dapat may... Ay, usually ganun ho eh. Oh. Parang naka-schedule baga. Kasi wala pa naman sinabing bumalik na siya, di ba? So bakit siya bumalik? Unless naka-schedule na nga, di ba? Naka-schedule na yung, ito ha, ito lang iiwan mo, ganun. Marami kasi haka-haka. Una, hindi totoo. Yan ang pasintabi na po, mawalang galang na po doon sa namatay. Ang mga haka-haka ng mga tao, hindi totoo. Malamang pineke yung kanyang pagkamatay para daw maligtas sa liability sa batas. Kasi sangkot siya na makukulong eh. Di ba? Una yon. Pangalawa naman, merong yumari sa kanya. Merong nagplano para talagang hindi na siya makapagsalita. Yun ang... talagang ginusto niya na yun dahil may ipit na siya. Di ba? Yun ang ano sa tingin ninyo doon sa tatlo ang possible mas kapanipaniwala? Dapat tatawagan ka. Balikan mo na ako rito. Okay, pakisagot ho dyan, ha? Nasaan ka na? Ang tagal-tagal mo naman. Ayun nga. Opo. So bakit kagad bumalik yung driver nang wala pang pasabi? Yun lang. Isang oras daw po Isang ito. oras sa pagitan, nagpakarga daw siya ng gas eh, di ba? Yun ang mayroon pang story ang Oo ganun. nga, pero di ba karaniwan, hihintayin mo yung... Tawag ng boss mo. Kasi iwanan mo na muna ako dito. Opo. Di ba pang karaniwan? Te-text na lang kita. Tatawagan kita. Wala bang ganun? Wala po. Walang ganon, Sen, no? Well, ayaw naman ho nating magbigay ng mas malalim pang komento sa bagay nito. Una, ay ginagalang natin, nirespeto ang pangyayari po dito kay Yusek Cabral. At maaari ay nananangis yung pamilya nila. Ukol sa bagay ito. Pero siyempre, yun nga po ang ating sinasabi, maraming katanungan sa isipan ng ating mga kababayan, Sen, sa pangyayari ito. No? At hindi naman Palagay natin ko, maalis yan. kasi ang mga katanungan na yan ay patuloy pang dadami siguro. Opo. Dahil alam naman natin, si Yusek Cabral ay dating nagsilbi sa DPWH. Opo. At alam din natin, very sensitive yung kanyang posisyon. Lahat ay mag-a-agree sa katotohanan na yung kanyang posisyon na yon ay masyadong maraming naglalaman yun ng maraming impormasyon tungkol sa kung paano inilalatag ang mga proyekto ng ating pamahalaan. Kasi DPWH ito, Jen, Nelson. Opo, Yusek for planning po siya. At hanggang sa maalala ko, mula nung ako ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee, ay talagang halos umiikot sa kanyang opisina yung mga unang katanungan dyan. Opo. Lalo na yung mga proponents ng projects, kung paano nilalatag yung mga tinatawag na, kung paano pinalalaki yung mga pondo, kung paano binabahagi. Talagang yung opisina niya ang nakatutok dyan. Oo, tama. At maliban pa dun sa tinatawag nating mga applications. Siya yung umahawak kasi niyang mga applications. Ganun ho ba? Oho. So siya yung nakakaalam kung ano yung mga coordinates Yun. ng mga project. Oho. Kung talagang gugustuhin niya na sabihin kung nasaan ang mga coordinates ng lahat ng projects, lalong-lalo na yung pinag-uusapan noon na flood control,
Siya talaga ang bukod na opisinang nakakaalam ng lahat ng mga sensitibong impormasyon. Nasa opisina po niya yun, no? Ngayon, dahil nga sa kahalagahan ng opisina niya, nung kasagsagan na nagtatanungan tungkol dyan, ay nagbitiw nga siya. Oho. At mula doon ay wala namang masyadong ginawa na yung Blue Ribbon Committee. At marami nga nagtataka, ba't ganon? Oho, oho. Gayong siya yung pinakamaraming nalalaman dyan, parang wala lang. Oho. Pagkatapos, maraming nagsasabi na nakakuha ng mga impormasyon na maaaring makapagbigay ng kung ano-anong related na Oho. mga ibang tatalakayin at maaaring ma-involve yung maraming tao. Kaya siguro ngayon, kung mo nangyari yan, talagang aasahan mo na babangon ng mas maraming tanong. Opo, marami talagang tanong. Mas maraming tanong ngayon kaysa kasagutan. Oho. Nakakalungkot yung nangyari dyan. Ako, unang-una, dahil kakilala ko naman siya, sa trabaho ko sa Congress noon sa mababang kapulungan hanggang sa maging senador ako, may pagkakataon talaga na nagkakausap sa mga hearing. Opo. Kaya kilala ko naman siya ng personal. Ayun. Oh. Kaya hanggang sa ako'y maging Blue Ribbon Committee, nasama nga siya sa unang mga pagtatanong dahil nga sa sensitibong pwesto niya sa DPWH. Oho. Opo. O ngayon, nangyari nga ito, inaasahan natin na marami talaga yung magdududa Tama. sa nangyari sa kanya. Nako At lalo pa nga naalala ko, di ba dapat nakatakda sa humarap sa ICI, di Sa ba? ICI noong December 15. Tapos hindi rin siya pumunta, no? Kasi nakarating. Wala rin pasabi kung pupunta o hindi. Kung maalala ninyo yung dalawa, naging guest natin. Si Kong Lian Libiste po. Si Kong Lian, anak ng aking kumare. Opo. At mula sa kanya ay nagsabi siya rito at dito niya unang inilahad Yes. na meron siyang nakuwang mga sensitibong impormasyon na binigay mo. Opo. At nung hinahanap na rin yung computer, hindi na makita yung computer. Agoy. Oo. May ganun hong Ngayon, angulo. ngayon, sinasabi mo kanina na may binanggit ang ombudsman na ano sabi niya? Yung mga gadgets Pinapasecure. ay secure. Nako. Yung Cellphone. text. Yan. Kasi sa forensic investigation, baka, ano bang tanong? Kasi kung may katagpo ba siya doon, siya lang ba ang kusa na tumambay doon? Bakit, ang tanong bakit dalawang beses pa siyang bumalik doon sa nabanggit na lugar? Hindi, bakit ang ombudsman ang nagsabi noon? Siguro ang ombudsman ang nakunan ng reaksyon. Diba dapat pulis? Oo nga, no? Diyan Dapat kasi- nagkamali kayo dyan, mga kapatid. Kilala nyo naman ng ating ombudsman eh. Siya na po ang prosecutor, siya na ang huwes, siya na ang polis, siya na ang lahat. Oo, siya na nga rin ang presidente. Gago! Hindi nyo alam yun? Naku naman mga sir, hindi nyo po ba alam yun? Nagpapatakbo sa Pilipinas, era mga Remulla. Yung siguro, yung mga investigador. Opo, yung mga pulis. Kasi kung hahanap ka ng lead, halimbawa, pero ipaalam niya sa mga mga partido ni Yusek Cabral. Opo. Sa tingin ko, hindi yung ombudsman ang nagpapanukala ng ganun, kundi yung mismong mga investigador na nagsisimula para malaman ang mga katotohanan sa pangyayaring ito. Bagay, Diba? malamang SOP naman sa mga pulis. Siguro nakunan lang ng reaksyon ng reporter si Ombudsman Remulla. Ano nga. Pero doon sa punto lang, aspetong legal lang, may epekto ba ito sa kaso, sa kontrobersyal ngayong ating kinakaharap? Kung legal aspect lang po, walang... Yan, maganda to. Kasi ang tanong nila ngayon, di ba, ano magiging epekto nito sa iskandalo ng flood control? Ang magiging maraming epekto sa tingin ko kasi nga yung sa dami ng mga impormasyon na dapat sana'y nailahad niya o naikwento niya, maaring yung iba ngayon ay hindi na makikita. Ayun. Di ba? Opo. Maaring tamaan naman ng mga impormasyon na yan ay medyo nagsasaya siguro. Ayun. Oho. Kaya kung tatanungin mo kung anong magiging epekto niyan, merong nalulungkot talaga, merong nagsasaya. May lihim pa na, tama kayo Kasi sir, no? Opo. yung mga dapat na maibahagi,
alang-alang dun sa ikalilinaw ng sino ba talaga ang nagpasimuno niyan. Kagaya ng binabanggit natin dito. Opo. Palagi nating binabanggit. Sana sa lalong madaling panahon, makita natin kung sino yung mga masterminds, hindi ba? Opo. Ngayon, isa sa epekto, baka mahirapan kung paano maituturo lahat yun. Di ba? Naku, patay tayo dyan. Dahil sa pagkawala Kung ni Jose tatanungin mo Cabral. ako, kasi simpleng-simple lang naman, mas maganda, maraming magkukwento, maraming mapagkukunan ng impormasyon, Opo. pero sa nangyaring ito, maaring mapigilan yung iba. Pero sa kasaysayan naman, kung minsan, meron tinatawag na yung twist of fate. Ano? Opo. Sa ibang pagkakataon, bigla na lang lilitaw naman yung mga ibang... kasi mag-iiwan naman ng bakas lahat Tsak po yun. Di ba? Oho. Hindi naman isang tao lang siguro nakakaalam sa kanyang opisina. Mga ganun. Well, anyway, ako naniniwala naman sa makabagong kaparaanan ng investigasyon ngayon sa part ng Baguio PNP at ng Cordillera, tsak, magkakaroon ng malalimang investigasyon siguro, Sen. Ano talaga naging dahilan Pero may problema. Ito problema. Pakinggan ninyo. ng naging kamatayan nitong si Jose Cabral? Hindi lamang yung kamatayan niya mismo, kung hindi yung epekto ng pagkawala Ayan, niya. opo, Kasi oho. nga, nawala siya habang hindi pa ganap na natutukoy ang lahat ng dapat matukoy. Oho. Habang naglalaro pa sa isip ng mga mamayan natin, saan na ba patungo yung mga investigasyon na yan? Ayan, Bakit opo. nangyari itong ganito? Oho. Di ba? Pero tataka ko na doon sa mga tama ba yung video footages, bakit binalot siya ng plastic? Parang yun? Yung parang foil na hindi ko alam eh. Di ba? Ano kayang nangyari doon? No? Ipakita mo nga direct. Ayan, yan, no? Bakit siya kaya binalot ng foil, ano? Paano niyo naman alam na foil yan? Ayun po, iba Ako, siya, no? wala- Yung ako, hindi ko alam kung ano yan. Parang Baka yan naman talaga yung ginagawa SOP? ngayon eh. Para i-preserve po yung bangka. Parang hindi naman. Well, parang ngayon lang ako nakakita ng gano'n. No? Na-accident, bumagsak Yung body bag, Oo, yung... Ano ba, body bag lang ba yun? O... Ayun, no? Kasi parang binilot siya, no? Di ba? O body bag ba yung ginamit sa kanya? Well, anyway, nagtaka lang ako doon sa nakita nating yung paraan. Ay, nako. Ang sabi naman ni Kong Lian Lebiste tungkol dito sa pagkamatay ni Jose Cabral, ang sabi niya sa kanyang Facebook account, yung una niyang post ay may listahan sa computer ni Yumaong Jose Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. Okay. May iilang may kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. Yo. At sinundan niya after 7 hours, ang files ni Jose Cabral ay inaprubahan ng DPWH na ibigay sa akin noong September 4. Ipinakita ko ito sa ICI noong November 18 at 19 at sa Ombudsman noong November 26. May kopya rin ang DPWH nito. Pero mukhang sabi ng ICI, wala silang kopya nito no? Nakita lang nila. Kaya nga raw humingi sila ng kopya kay Oo. Ano binabanggit mo, Nelson, na si mismong si Kong Lian ang nagbigay ng mga sinasabi mong pangalan ng proponents? Yung galing Yung nakuha doon po sa computer. Oo nga. Dahil nakakuha si Kong Lian ng kopya noon, ibinigay niya sa ICI. Hindi po, ipinakita lang. Pinakita. Nung humarap siya doon, ipinakita At niya. nanghingi nga raw ng kopya. Kasi wala doon silang kopya pala noon. Noon pinakita niya, meron ba kayong kopya nito? Nagtataka nga sila, walang kopya. Pero binigyan sila ng kopya. Binigyan daw po. Doon natin na-interview dito, Sen. Binanggit niya, nagbigay siya ng kopya doon sa ICI. Yun po yung sabi ni Total, Kong Lian. tinitindigan naman ni Kong Lian. Ibig sabihin talaga, binigyan ng kopya ang ICI. Oh, yes. Sa mga po. tweet, Oo. alam ng ICI kung ano yung nilalaman ng computer. Oo, pero may problema dyan. Kasi in every document presented in the court, you have to say to the court na akin yan, ako gumawa niyan, at yan ay lehitimong kaalaman ko. Kasi alam mo, meron niya akong kakilala na demanda siya dahil sa libel or something na nilabas niya sa Facebook. At na-dismiss yun, alam niyo kung bakit. Sabi ng korte, walang authentication from Facebook. Na yan ay talaga lumabas sa kanila.
Kasi authentication is very important in court. Kung ang isang tao ay patay na, paano niya sasabihin, sa aking galing yung listahan na yan? Ako talaga ang sumulat dyan? Kasi pwedeng magkaroon ng dagdag bawas doon sa listahan na yun eh. Di ba? So, unless that person authenticate, importante yun. Well, Dahil nabigyan na sila ng kopya. maaaring ganun daw po. At nabigyan din ng DPWH. May kopya May kopya na rin po ang DPWH Yung nun. original na copy, nasa kanila pa. May mga lumalabas lang angulo doon sa computer daw. May mga typo error. Kaya, mahiwagang computer. Kaya nga Kaya nung lang, mga- ang magiging problema kasi dyan, alam mo, kung pinag-uusapan natin ay usaping legal, Opo. sino magpapatunay niyan? Authenticate. Ano? Yeah. Yung authentication kasi ay bahagi ng pagbibigay ng probity sa isang nakalap na ebidensya. Yes po. Oh. Kaya nga, pagka ikaw ay may-ari ng ganong kasulatan o anumang klaseng ebidensya, lalo na kung documentary evidence, Opo. authentication ang pinag-uusapan eh. Karaniwan, maaaring ang isang dokumento may pirma ka. So, ipipresenta ka sa harap ng korte at tatanungin ka, ikaw ba ang gumawa nito? Ayun. Oh. Ikaw ba naglahad dito? Ganon. Opo. Meron kang pirma nakalagay rito, pirma mo ba ito? Yun ang authentication eh. Opo. Ngayon, kung halimbawa, listahan lang ang nakita, ngayong wala na si Yusek Cabral, sino mag-authenticate ngayon na siya nga ang may-ari nung nakasulat doon sa computer? Kasi kahit na laptop niya yun, maaaring sasabihin lang ng iba, oy, naglagay lang kayo dyan. In-insert nyo lang yan dyan. Oo. Ano, mga files na yan. Ano? So, ang pinag-uusapan natin dyan, yung technical issue ng authentication, doon medyo magkakaroon ng problema dyan. So, yun pala yun. Ano? Sa akin lang, opinion ko lang ito. Maring nagkamali ako, pero sa experience ko bilang isang abogado, Jen, Opo. yun ang medyo problematic. Yung area na yun. Opo. Ngayon ba na, siguro kung may mga personal secretary siya, Nelson, ano? May magsasabing, Yan ay talagang ano. kami po ang nag-save niyan, kami ang gumawa niyan. Yung sinasabi nating pwede rin naman patunayan yung mga digital traces, halimbawa. Ayan, isa po yan. Oh. Kaya naman, hindi mo na mabubura yan eh. Opo. Di ba, pangkaraniwan, pagka meron kang communication galing sa cellphone mo, ano, Ayan. ayan naman, pwedeng sabihin ng korte na kahit di mo patunayan yan we can take judicial cognizance na by technology talagang galing sa iyo yan. Di ba? Ayun. May mga forensic investigations. Oo, yung mga ganyan. Tama. Ay, Ako, well, grabe. Ayan na. So, mga kababayan, maganda ho yung revelasyon na yan. Mukhang matindi ho itong mga kwento pa patungkol dito. Anyway, tingnan na lang natin ang mga susunod na kabanata tungkol ho dito kay Yusek Cabral. Pero, ang dito, malaki talaga ang impact nito kung paano matutuko yung mastermind. Ngayon pa nga lang, mukhang nagtatago na yung mastermind. Mukhang hindi na natin naaninag Gago! Di ba? Tama, mali. Gago! Tuloy, napapagdudahan. Baka naman. Ang dahilan, ako po. O may kagagawa, ako po. Ayoko na sabihin. Ay yung mastermind. Di ba? Yung architect of all of these things na nangyayari pagdating sa issue ng korupsyon sa mga insertion. Naku po. Nawala na nga yung mastermind. Di na nga nagpapakita sa publiko. Wala, naghahanap pa. Mantakin mo si Bato, nandyan lang sa tabi-tabi. Hinahanap nila. Wala naman siyang inagrabyado. At wala namang utos pa. Wala pang warrant Hinahanap na, saan si Bato? Saan si Bato? Lahat ng putang inang mga bayarang media. Yun ang sinasabi, saan si Bato? Saan si Bato? Pero itong isa na tinurong pinaka-mastermind, hindi na nga makita ngayon, wala man na naghahanap sa kanya. Di ba?